Merry Christmas po to everyone sa lahat ng ating mga channel. Ngayon lang po muli tayong nakapagbalik. So ngayon ay 25 ng gabi, Christmas Day. Ang time natin ay 9. So ito na po yung ating update sa ating setup. Ito yung galing sa kwarto na ibinaba natin ngayon dito sa ating inilipat natin dito sa baba. Yan, ito yung dati kong fast food. Kaya kung natatandaan nyo yung una kong dati kong vlog, ito yung aking dating parisan at sisig. So ngayon ay ginawa ko na tong shop. Yan ang ating mga gamit. Ito yung ating working table. Ito yung mga binibenta nating mga sobrang gamit. Ito yung box ng CPU, pressure cooker, mini rec. Yan, induction. Ito yung aking mga karton. Gamit ko ngayon sa aking pagleleche plan. Medyo katatapos lamang ng orderan. Start ulit tayo tomorrow para naman sa New Year. Yan, yung mga gamit ko yan sa aking leche plan. So, eto na ang ating bagong setup. Yan pa rin yung mga battery natin. Wala tayong napadagdag. 8 battery yan. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yun, ang mga sira natin 4. Try natin yung rejuvenate sa pamamagitan ng welding machine. So tatry natin kung restore pa natin yan. So by the way, ito nga pala yung ating setup. Ang setup natin ay ganun pa rin, on grid, off grid. Yan yung ating on grid. Ito yung ating off grid. Etong mga to, ano lang, wala yan. Ano lang yan, sa 12 volts charger lang yan. Naka-series lang yan, 3, at nakatap dito sa battery. Ito ang ating load side yan, yung mga outlet na yan. Ito pa rin yung ating ATS na walang kurap. At ito yung ating mga watt meter na 4 string. Ito yung 800 string. Ito yung 150. Ito yung dalawang Seraphim natin na 320. Ito yung ating junk. Sa ngayong gabi, ang umaandar sa atin ay on grid. On grid. May harvest tayo na 43. Yan. Battery ang nagpapagana dyan. So ang ating consumption ay 400. Ito yung ating switch sa on grid sa battery. Yan. Pag in-off ko yan, patay din yung ating yan. So yung 43 yun, dito galing yan sa battery. By the way, halos itong buwan ng December ay panay ang ulan. So bihirang bihira tayo makapag off grid. Yan, patay na yung ating mga watt meter kasi pinatay ko na yung battery. So pag binuhay uli natin yan, yan, tingnan nyo ating consumption, 444. Buhayin ko dito. Yan, buhay na uli yung ating mga watt meter. And antayan natin mag-synchronize. Yun, mag-synchronize na. Yun. Okay. So yung ating consumption, ito 394. So yan ay ating galing yan sa taas sa kwarto, nilipat ko dito. Ito yung ating controller. Ito yung ating DC side. Ito yung DC side natin. Ito yung AC side. Ito yung output ng inverter. Ito yung
SPD. Ito yung ating watt meter. Ito yung galing array PV panel. Ito yung sa inverter switch. Ito pala yung sa sa PV. Yan. So yung kung ano yung pinag-isa ko na yun nasa taas. Ito pinag-isa ko na. Wala na yan. Wala yan. Walang connection yan. Nilagay ko lang yan dyan. Tinanggal na natin yung ating sino timer sa on grid. Tinanggal na natin kasi hindi na siya useful. So yun ang ating update sa ating paglipat ng ating setup on grid, off grid with limiter. Yung ating limiter yun na ito yung ating limiter. Yan yung ating limiter. So ito yung ating mga battery. Hindi pa rin tayo nakakapag-upgrade sa LiPo4. Yung battery natin yan mahihina na yan. Kumbaga ginagamit na lang natin sa umaga sa off grid para may kargahan siya. Na nagagamit pa rin naman niya sa brownout, na useful pa naman siya. Yung walong yan nagagamit pa rin naman. Ilaw lang naman sa electric fan pag nag-brownout. So continuous pa rin yung ating power kahit magka-brownout tayo. So ngayon ay nasa AC charging tayo. Nakita niyo yan, AC charging yan. Yan yung harvest niya. Yung maingay na yun, yung pan. Yan. Ito, may pinasayad dyan. Ayan. Ayan, wala na. So yung ating uling connection na pag may sobrang harvest, pag naka-off na on grid, diretso yan sa battery. Ito yung switch nya. Yan. Yung switch nya, breaker lang inilagay ko. So dito po yan. Yung ating load side, wala tayong watt meter. Ito, wala tayong nailagay na watt meter. Yung ating harvest sa yung harvest lang natin ng on grid, off grid. Yung load side ay hindi pa natin nalagyan ng watt meter kasi nga hindi rin natin halos ma-accurate ang, kasi pag tayo naka off grid ay walang consumption yun sa Meralco, kaya hindi natin matutuos. Kaya dyan na lang ako nagbabase. Yan yung consumption yan. Yung cut off namin dito ay December 8 to January 8. Ang ang reading niya ng December 8 ay 558 kilowatt. So ngayon ay nasa 653 na tayo. So nasa 100 kilowatt na tayo ngayong 25. Ang consumption ko na lang sa isang buwan ay lagi lang ako nag-range ng 135 kilowatt. Ang binabayaran kong bill ay 1,300, dating 4,000. So medyo mataas pa rin kasi nga ay kulang pa tayo sa battery. Hindi pa natin na-upgrade or hindi pa natin nadadagdagan ng another gel type, or mag-upgrade ako sa S168 cylindrical battery. Yun. Pero try ko muna tong i-revive tong apat na nasira. Lalo na tong Narada. Sayang, napakabigat pa naman yan. So, try natin yung tatlo. Try ko yung napanood natin sa YouTube na ni-restored sa pamamagitan ng welding machine. Welding machine, inverter welding machine. Na-revive niya. So, tatry natin. Sayang naman yung apat na yan. So malaking bagay yan pag na-revive natin at may dagdag natin dito sa 8 magiging 5 setup sa bawat 12 volts. Ito 12 volts yan, ito 12 volts.
Yan. So, 5-5. So, another ano yun? Another bawas sa bill yun. Kumbaga, 1,300. Mababawasan siguro mga 1,000. Paunti-unti ay target ko lang naman ay 500 monthly. Hindi ko naman target ang zero. Kung may zero, edi good. Pero sa 500, okay na ako doon. Medyo sapat na sa akin yun. Kung magkaka-budget ay dagdag ng battery or upgrade, yun yung ating gagawin. So ito yung tanawin niya ngayon. Yan. Ito yung dito natin nilipat sa kwarto sa taas. Sayang kasi ang kwarto. So yung dalawang kwarto ngayon ay nagagamit na sa taas. Yung pinagtanggalan nito, yun ang minsan doon kami natutulog. Ito yung ating dalawang fire extinguisher. Huwag mong kalilimutan na maglagay ng fire extinguisher sa kada setup. Yan ang malimit na nanineglect sa setup natin. Puro tayo battery, mga module, pero yung fire extinguisher na ay nakakalimutan. Ito yung ating battery charger. Hindi ko na nagagamit kasi malakas kumain ng kuryente. Nasa 250 watts siya pag ginagamit ko. So naka-stack na lamang dyan. So ito yung ating Bluetooth speaker. Ginagamit natin yan paminsan-minsan. So ayan na po siya. Kaya buhay yan, gawa ng battery. Pag pinatay mo yung battery, so yung ano niya ay 41. Papatayin ko to, yung switch. Okay, patay rin siya. Wala ring harvest. Okay, yan, wala siyang harvest. So buhayin ulit natin. Yun, buhay uli. 24 volts. Ang harvest niya ay yan, hanggang 41 yan, stable, magdamag. Sayang naman, kahit papano ay may harvest tayo. Yung halos pantay din naman yung consumption na nito sa charging. Naka C1 lang naman yan, C1. Ano lang yan, 3.5 amps ang charging niya sa C1. Tama ba? 3.5 o 1.5? Kasi 830. Tama, 3.5. 3.5 amps. So yun, pinakita ko muli sa inyo ating setup. At ayan, iaabang natin yan sa net metering. Nakaplano ko dyan. Ito yung ating tubo na galing taas. Dumaan dyan yung ating 4-string nating panel. Yan. Yung tubong yan. Ito yung ating DU. So maglalagay ako dyan ng another breaker. And ano ba yan? Yung lagayan ng ng watt meter, ng meter base. Yan, dyan ako ilalagay, and then applyan ko ng net metering kasi sayang ang harvest pag lalo sa summer. Tapos upgrade tayo ng mga panel. 800 to. Gawin natin ito 500. So yan, upgrade natin yan. Medyo sa ngayon okay na yan. Okay pa yan ang ating panel na yan. Pero pag nag net metering tayo, syempre kailangan mas sobra-sobra para wala na tayong babayaran sa gabi. Sayang ang net metering pag hindi mo kinargahan ng panel. So yun lamang po ang ating setup ngayon. Operate on grid, DIY hybrid. So yun.
Pinakita ko sa inyo ang bagong setup natin dito sa baba. Kasi medyo nahihirapan na rin ako ng paakyat-akyat. At least ngayon, lagi lang siya nasa baba dito. Hindi ko na kailangan lagi umakyat. So ganyan po ang may setup. Maya't maya pupuntahan nyo. Natural lang po yan na sa may solar setup, lalo na kung kayo ang nagkabit. Yan. Kung nakita nyo yung pinagbaklasan yan sa dami ng wire, ay iisipin nyo kung paano may ibabalik. So ayan po, naibalik na natin ng maayos at tama. Yan mga anong yan, mga charger yan, sa cable yan, cord sa cellphone. Pre-charging tayo. So yun lamang. At Happy New Year sa inyo pong lahat, and Merry Christmas. Naway ang pagpapala ng Panginoon sa darating na taon ay patuloy nating makamtan, lalo na sa mga installer. Yun. By the way, meron akong napanood ngayon sa bagong YouTube. Nasa atin ngayon ang pinakamalaking setup na pinirmahan ni BBM sa Nueva Ecija. 5 million panels ang ikakabit sa kontrata ng 3 years. 2.5 million ang kalahati. 10,000 jobs. Ngayon lang napanood ko lang sa YouTube. Kay kay Jay Angeles. So yun, nasa atin ngayon ang pinakamalaking project ng solar sa buong mundo. 3.5 hectares sa Nueva Ecija. Doon ikakabit. Naka groundbreaking ceremony na sila. Papapanood ko lang po. Hanapin nyo yung sa YouTube para malaman nyo rin, para updated tayo sa solar. So yun ang ating magandang balita. Nasa atin ngayon ang pinakamalaking setup sa buong mundo ng solar. Ang gagamitin doon ay N-type. N-type, hindi ko na kung ilang watts na ang gagamitin. Pero 5 million pieces yun. Tingnan nyo karami, kung gaano karami yun. Hindi ko maano kung 5 million o 5,000. Ano nyo na lang kung alin doon ang tama. So yun lamang. Sa mga susunod kong video ay yung continuation ng 20 kilowatt na project natin na binidyohan ko rin. Yung inuna ko yung panel, and then sunod ko yung grow watt na 10 kilowatt grid tie inverter. Dalawa po yun, with net metering din yun. Kaso hindi pa na-aprubahan ng Meralco yung ating apply sa net metering. So naka-limiter pa lang po tayo doon. Pero ang kagandahan nun ay libre na tayo ng kuryente sa araw. Makakabawas na rin naman. Ano yun? Yung church saka school. Yung school po namin. So yun lamang. Abangan nyo yung next video ko na sa inverter naman. At yung susunod na lang ay yung pag na-aprubahan na yung net metering. So muli, ako'y kumakatok sa inyong mga puso na tulungan nyo naman ako na makapag 1K subscriber. Sa ngayon ay 491 pa lang po. Pakishare naman at i-like yung ating YT channel. So yun lamang po, at isang magandang gabi po sa inyo pong lahat, and God bless us all.